Maligayang pagdating sa lahat ng mga kapatid na mananampalataya. Sa araw na ito, tayo ay magkakasamang manalangin sa pamamagitan ng makapangyarihang pakikiusap ni San Pio ng Pietrelcina, na kilala nating lahat bilang Padre Pio. Siya ay isa sa mga pinakadakilang santo ng ating panahon na nagdanas ng mga stigma at nagpakita ng walang hanggang pagmamahal sa mga may sakit at nag-aatubili. Sa panalangin ito, ating ihaharap sa Panginoon ang lahat ng mga taong nagdurusa sa sakit, ang mga pamilyang nahihirapan, at ang lahat ng nangangailangan ng kagalingan sa katawan, isipan, at kaluluwa. Si Padre Pio, nakilala sa kanyang kamanghamanghang mga himala at malalim na espiritualidad, ay magiging ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na pananampalataya ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago at pagpapagaling. Hinihikayat ko kayong makinig ng may buong atensyon at puso, sapagkat ang bawat salita ng panalangin ito ay bunga ng malalim na pagninilay at debosyon. Huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito na makiisa sa banal na panalangin na ito. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa inyo, mangyaring pindutin ang like button upang mas maraming tao ang makakita at makinabang sa mensaheng ito. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng pag-asa at lakas ng loob. Mag-iwan din kayo ng komento kung mayroon kayong personal na kahilingan o testimonya tungkol kay Padre Pio. Mahalaga rin na kayo ay mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo makakaligtaan ang mga bagong panalangin at espiritual na nilalaman na aming inihahanda para sa inyo. Ang inyong suporta ay napakahalaga upang mas maraming kaluluwa ang maaabot ng mga panalangin ito. Sa bawat subscription at panonood, tumutulong kayo na kumalat ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya sa buong mundo. Ngayon, maghanda na tayong buong puso, maghanap ng tahimik na lugar, tumahimik sandali at hayaang pumasok sa ating mga puso ang presensya ng banal na Espiritu. Magsimula tayo sa paglagda ng krus at magpatuloy sa ating panalangin kay Padre Pio para sa kagalingan ng lahat ng may sakit. Naway, ang panalangin ito ay magdulot ng tunay na pagbabago at pagpapagaling sa ating lahat. Magsimula na tayo, mahal naming Padre Pio, kamanghamanghang lingkod ng Diyos na nagdanas ng mga sugat ni Kristo sa iyong sariling katawan. Kami ay lumalapit sa iyo ngayong araw na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw na nakaranas ng matinding paghihirap at sakit sa iyong buhay, ngunit hindi kailanman sumuko sa pag-ibig ng Panginoon, tulungan mo kaming manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Sa iyong buhay, ipinakita mo sa amin na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa kaluluwa. Naway gabayan mo ang aming mga puso tungo sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw na palaging nananalangin para sa mga nagdurusa, maging tagapamagitan ka namin sa harapan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hinihiling namin sa iyo na ipanalangin mo ang lahat ng mga may sakit na walang pag-asa sa mundo, upang sila ay makatagpo ng tunay na kaginhawahan sa bisig ng ating tagapagligtas. O dakila naming Padre Pio, alam naming ang iyong mga panalangin ay may malaking kapangyarihan sa harapan ng Diyos. Ikaw na nagtamasa ng mga himala at mga kababalaghan sa iyong ministeryo, ipakita mo sa amin ang daan tungo sa pagpapagaling na nanggagaling sa Diyos. Ang bawat sugat na iyong dinalangin ay naging patunay ng walang hanggang awa ng ating Panginoon. Kami ay nanalangin na sa pamamagitan ng iyong pakikiusap, ang mga may sakit na aming minamahal ay makatanggap ng kagalingan at lakas ng loob. Huwag mong kalimutan yung mga walang kakayahang magpatingin sa doktor, ang mga mahihirap na walang magawa kundi umasa sa Diyos.
Ipakita mo sa kanila na ang Panginoon ay hindi kailanman nag-iisa sa mga nangangailangan ng tulong. Gawing daan ang iyong banal na presensya upang ang awa ng Diyos ay dumating sa kanilang mga buhay. Naway maramdaman nila ang init ng kanyang pagmamahal at ang kapangyarihan ng kanyang pagpapagaling. Ikaw na naging instrumento ng Diyos sa pagpapagaling ng maraming mga may sakit. Ialay mo sa harapan ng Panginoon ang lahat ng mga taong nagdadalamhati dahil sa karamdaman. Ang kanilang mga luha ay hindi nakakalimutan ng Diyos at alam naming ikaw ay palaging handang tumulong sa mga nag-aatubiling maniwala. Sa iyong kamanghamanghang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, hinihiling namin na maging tulay ka ng aming mga dalangin tungo sa trono ng ating Panginoon. Pahinahon mo ang mga puso ng mga taong nag-aalinlangan at bigyan mo sila ng matibay na paniniwala na ang Diyos ay gumagawa ng mga himala hanggang sa kasalukuyan. Naway sa pamamagitan ng iyong pakikiusap, ang mga taong may sakit ay makaranas ng kapanatagan at kaginhawahan. Ipanalangin mo na ang kanilang sakit ay maging daan tungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tulungan mo silang maunawaan na ang pagdurusa kapag inihandog ng buong puso ay nagiging instrumento ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Mahal naming Padre Pio, ikaw na naging ama ng maraming kaluluwa, damayan mo ang mga pamilyang nahihirapan dahil sa karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang pasanin ay lubhang mabigat at nangangailangan sila ng iyong tulong at pakikiusap. Ipanalangin mo na magkaroon sila ng lakas ng loob upang harapin ang bawat araw na may pag-asa at tiwala sa Diyos. Naway ang kanilang pagsasakripisyo at pagmamahal sa mga may sakit ay maging daan upang mapalayo ang kasamaan at ang pagdurusa. Gabayan mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa mga pasyente upang sila ay maging instrumento ng kagalingan at pagmamahal ng Diyos. Ipanalangin mo na ang kanilang mga kamay ay maging mga kamay ni Kristo na nagpapagaling at nag-aalaga. Naway sa iyong pamamagitan, ang bawat gamot at paggamot ay maging epektibo at magdulot ng tunay na kaginhawahan. Tulungan mo ang lahat ng mga nagsisilbi sa mga ospital at tahanan upang sila ay hindi mapagod at mawala ng pag-asa. O banal naming Padre Pio, ikaw na nagturo sa amin ng kahalagahan ng banal na misa at ng panalangin, ipaalala mo sa amin na ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa ating espiritual na buhay. Ang mga sakit ng katawan ay maaaring mawala, ngunit ang sugat ng kaluluwa ay nangangailangan ng mas malalim na pagpapagaling. Ipanalangin mo na ang lahat ng mga nagdurusa ay magkaroon ng pagkakataong makilala ang Diyos ng mas malalim. Naway ang kanilang sakit ay hindi maging hadlang sa kanilang pananampalataya, kundi maging daan tungo sa mas mataas na pagkakaintindi ng mga misteryo ng buhay. Tulungan mo silang tanggapin ang kanilang kalagayan nang may pagsunod sa kalooban ng Diyos, na alam na siya ay laging may magandang plano para sa kanila. Ipakita mo sa kanila na ang pagdurusa, kapag iniugnay sa pagdurusa ni Kristo sa krus, ay nagiging mapagpala at may malaking halaga sa langit. Gawing daan ang kanilang sakit upang mas maging malapit sila sa Panginoon at mas maging mapagkumbaba at mapagpasalamat sa bawat bendisyon. Ikaw na nakaranas ng matinding pagkapagod at kahinaan sa iyong katawan dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos, maintindihan mo ang sitwasyon ng mga taong nag-aatubili dahil sa sakit. Ipanalangin mo na magkaroon sila ng tibay ng loob at determinasyon upang ipagpatuloy ang kanilang mga gawain at responsibilidad kahit na sila ay nahihirapan. Naway bigyan mo sila ng sapat na lakas upang harapin ang bawat hamon na dumating sa kanilang buhay. Tulungan mo ang mga taong nawawalan na ng pag-asa na makahanap ng bagong dahilan upang magpatuloy at maniwala na ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya.
Ipanalangin mo na ang kanilang pananampalataya ay lumakas at ang kanilang espiritu ay maging masigla muli. Naway, sa pamamagitan ng iyong pakikiusap, ang lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan ay makaramdam ng presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Gawing instrumento ang iyong banal na impluensya upang ang mga may sakit ay makabalik sa kanilang normal na buhay na may bagong lakas at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Mahal naming Padre Pio, ikaw na naging halimbawa ng tunay na pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Ipanalangin mo ang lahat ng mga taong nag-aatubili dahil sa takot na hindi sila mapapagaling. Tulungan mo silang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang walang hanggang awa. Naway ang kanilang mga puso ay maging bukas sa mga himala na maaari nilang matanggap mula sa Panginoon. Ipanalangin mo na ang bawat isa sa kanila ay makaranas ng personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos na magbibigay sa kanila ng kapanatagan at kapayapaan. Naway ang kanilang mga dalangin ay marinig at sagutin ng Panginoon sa tamang panahon at sa paraang pinakamaganda para sa kanilang kabutihan. Tulungan mo silang maunawaan na ang Diyos ay may kanya-kanyang plano para sa bawat isa. At kahit na minsan ay hindi natin nauunawaan, siya ay palaging gumagawa para sa ating kapakanan. Ipakita mo sa kanila na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang palaging makakakuha ng gusto natin, kundi ang pagtitiwala na ang Diyos ay gagawa ng kung ano ang pinakamabuti. Naway sa iyong pamamagitan, ang lahat ng mga nag-aatubili ay maging matatag at manalig na ang kagalingan sa anumang anyo nito ay darating sa takdang panahon. O dakila naming intercessor, Padre Pio, ikaw na naging tagapagligtas ng maraming kaluluwa mula sa kadiliman at kalungkutan. Ipanalangin mo ang lahat ng mga taong nag-aatubili dahil sa sakit ng kanilang kaluluwa. Ang mga sugat na hindi nakikita ay madalas na mas masakit kaysa mga sugat na nakikita ng mata. Ipanalangin mo na ang lahat ng mga taong nahihirapan sa depression, anxiety at iba pang mental na karamdaman ay makatanggap ng sapat na tulong at suporta. Naway ang kanilang mga isipan ay maging malinaw at ang kanilang mga puso ay maging mapayapa. Tulungan mo silang makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng kanilang sitwasyon. Ipanalangin mo na ang mga taong nag-aalaga sa kanila ay magkaroon ng sapat na karunungan at pangunawa upang makapagbigay ng tamang tulong. Naway ang stigma na kaakibat ng mga ganitong uri ng sakit ay mawala at ang mga taong nahihirapan ay hindi mahiya na humingi ng tulong. Gawing daan ang iyong pakikiusap upang ang lahat ng mga may sakit sa isip at kalooban ay makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw na palaging handang makinig at tumulong sa mga nangangailangan, marinig mo ngayon ang aming mga dalangin para sa lahat ng mga bata na may sakit. Ang kanilang inosenteng mga mukha ay puno ng pagdurusa na hindi nila nararapat na tiisin. Ipanalangin mo na ang kanilang mga karamdaman ay mabilis na gumaling at sila ay makabalik sa kanilang masayang paglalaro at pag-aaral. Naway ang kanilang mga magulang ay magkaroon ng sapat na lakas ng loob upang alagaan sila ng buong pagmamahal at dedikasyon. Tulungan mo ang mga batang mahihirap na walang akses sa maayos na pag-aalaga medikal. Ipanalangin mo na ang mga organisasyon at mga taong may mabuting kalooban ay magbigay ng tulong upang sila ay makakuha ng gamot at paggamot na kanilang kailangan. Naway ang bawat bata na may sakit ay maramdaman ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nag-aalaga sa kanila. Gawing daan ang iyong presensya upang ang kanilang mga ngiti ay muling magbalik at ang kanilang kinabukasan ay maging maliwanag. Ipanalangin mo na ang lahat ng mga bata sa buong mundo ay lumaki na malusog at masaya na may malalim na kaalaman at pagmamahal sa Diyos. Mahal naming Padre Pio, ikaw na nagturo sa amin ng kahalagahan ng sakripisyo,
at paghihirap bilang daan tungo sa kabanalan. Ipanalangin mo ang lahat ng mga matatandang may sakit. Ang kanilang mga taon sa mundo ay puno ng karanasan at karunungan. Ngunit ngayon ay nangangailangan sila ng espesyal na pag-aalaga at suporta. Naway ang kanilang mga anak at apo ay magkaroon ng sapat na pagmamahal at pasensya upang alagaan sila ng maayos. Ipanalangin mo na ang kanilang mga huling taon ay maging mapayapa at puno ng kapanatagan. Tulungan mo silang tanggapin ang kanilang kahinaan at paghihirap ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Naway sila ay maghanda para sa kanilang paglalakbay tungo sa walang hanggang buhay na may malinis na kalooban at puso. Ipanalangin mo na ang mga taong nag-aalaga sa kanila ay maging maasikaso at mapagmahal, na nakikita ang kanilang mga sarili ni Kristo sa mga matatandang nangangailangan ng tulong. Gawing daan ang iyong pakikiusap upang ang lahat ng matatandang may sakit ay maramdaman na sila ay mahalaga at hindi nakalilimutan ng Diyos at ng kanilang mga pamilya. O banal naming Padre Pio, ikaw na naging inspirasyon ng maraming tao sa buong mundo, ipanalangin mo ang lahat ng mga taong nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang sakit. Minsan, ang pagdurusa ay nagdudulot ng mga katanungan na mahirap sagutin, at ang mga taong nahihirapan ay nag-aatubili kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang ganitong bagay na mangyari. Tulungan mo silang maunawaan na ang mga sagot ay hindi palaging malinaw, ngunit ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagtitiwala kahit na wala tayong lubos na pangunawa. Ipanalangin mo na ang kanilang mga puso ay maging bukas sa mga aral na nais iparating ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagdurusa. Naway sila ay hindi mawalan ng pag-asa at manatiling nakatuon sa Panginoon kahit na sa gitna ng kadiliman. Gawing daan ang iyong presensya upang ang kanilang pananampalataya ay lumakas at maging mas malalim kaysa dati. Ipakita mo sa kanila na ang Diyos ay hindi kailanman nag-iisa sa atin at Siya ay palaging nasa tabi natin, nagmamahal at nag-aalaga kahit na hindi natin ito agad na nararamdaman o nauunawaan. Ikaw na naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa mundo, ipanalangin mo ang lahat ng mga taong nawawalan na ng pag-asa dahil sa paulit-ulit na pagkakasakit. Ang kanilang espiritu ay nanghihina at ang kanilang pananampalataya ay nag-aatubili dahil sa walang katapusang pagdurusa. Tulungan mo silang makakita ng bagong dahilan upang magpatuloy at maniwala na may mas magandang bukas na naghihintay sa kanila. Ipanalangin mo na ang bawat araw na kanilang pinagdadaanan ay magdulot ng konting pag-asa at kapanatagan. Naway ang mga taong nakapaligid sa kanila ay maging mapagbigay ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang pakikibaka. Gawing daan ang iyong pakikiusap upang ang kanilang mga kalooban ay maging matatag at hindi madaling sumuko. Ipakita mo sa kanila na ang bawat pagdurusa ay may kapalit na papuri at kaluwalhatian sa langit. Naway sa pamamagitan ng iyong banal na impluensya, ang lahat ng mga taong nahihirapan ay makakuha ng bagong lakas at determinasyon upang harapin ang kanilang mga karamdaman ng may tapang at pananampalataya. Mahal naming Padre Pio, ikaw na nakaranas ng matinding persekusyon at pag-aalinlangan mula sa iba, ngunit na natiling tapat sa iyong paniniwala at misyon, ipanalangin mo ang lahat ng mga taong nag-aatubili dahil sa kawalan ng suporta mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang pagkakaroon ng sakit ay mas nagiging mahirap kapag ikaw ay nag-iisa at walang taong makakaintindi ng iyong pinagdadaanan. And tulungan mo silang makahanap ng mga taong tunay na mamahalin at susuportahan sila sa kanilang paglalakbay tungo sa kagalingan. Ipanalangin mo na ang kanilang mga puso ay maging bukas sa pagtatanggap ng tulong at pagmamahal mula sa iba.
Naway ang mga taong makakasalamuhan nila ay maging instrumento ng Diyos upang magdala ng liwanag at pag-asa sa kanilang buhay. Gawing daan ang iyong presensya upang ang mga taong nag-iisa ay makaramdam ng pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong kanyang ipinadala. Ipanalangin mo na ang komunidad ng mga mananampalataya ay maging mas mapagmahal at mapag-alaga na handang tumulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit. O dakila naming Padre Pio, ikaw na naging daan upang maraming tao ay makabalik sa Diyos at sa simbahan, ipanalangin mo ang lahat ng mga taong nag-aatubili dahil sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali. Minsan, ang sakit ay nagdudulot ng pagkakataon upang mag-isip at magsuri ng ating mga buhay at maraming tao ang nag-aalinlangan kung karapat-dapat pa ba silang tumanggap ng tulong at pagmamahal ng Diyos. Tulungan mo silang maunawaan na ang awa ng Diyos ay walang hangganan at walang kondisyon. Ipanalangin mo na ang kanilang mga puso ay maging mapagkumbaba at handa na tanggapin ang pagpapatawad ng Panginoon. Naway ang kanilang sakit ay maging daan tungo sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Gawing daan ang iyong pakikiusap upang sila ay makabalik sa tamang landas at makahanap ng tunay na kapayapaan at kaginhawahan sa bisig ng ating maawain na Diyos. Ipakita mo sa kanila na walang kasalanan na hindi mapapatawad kung tunay nating pinagsisihan at nananalangin para sa pagbabago. Naway ang kanilang paglalakbay tungo sa kagalingan ay maging paglalakbay din tungo sa espiritual na pagpapanibago. Ikaw na palaging handang magbigay ng payo at gabay sa mga nangangailangan. Marinig mo ngayon ang aming mga dalangin para sa lahat ng mga nurse, doktor at healthcare workers na nagsisilbi sa mga may sakit. Sila ay mga instrumento ng Diyos sa pagpapagaling at pag-aalaga at nangangailangan din sila ng lakas at proteksyon. Ipanalangin mo na sila ay hindi mapagod at mawalan ng kompasyon sa kanilang mga pasyente. Naway ang kanilang mga kamay ay maging mga kamay ni Kristo na nag-aalaga at nagpapagaling. Tulungan mo silang gumawa ng tamang mga desisyon at magbigay ng pinakamahusay na pag-aalaga sa bawat pasyente. Ipanalangin mo na sila ay maprotektahan mula sa mga sakit at panganib na kanilang kinakaharap araw-araw. Naway ang kanilang dedikasyon at sakripisyo ay makilala at pahalagahan ng lahat. Gawing daan ang iyong presensya upang ang kanilang misyon ay maging mas makabuluhan at mapagpala at upang sila ay magpatuloy na maging inspirasyon at pag-asa para sa mga taong nag-aatubili dahil sa sakit. Pagtatapos at panawagan. Panalangin kay Padre Pio para sa kagalingan ng may sakit mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya. Narating na natin ang pagtatapos ng ating banal na panalangin kay Padre Pio para sa kagalingan ng lahat ng may sakit. Ngunit bago tayo magwakas, nais kong hikayatin kayong lahat na maging bahagi ng misyong ito na magkalat ng pag-asa at pananampalataya sa buong mundo. Ang simpleng kilos na inyong gagawin ngayon ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Kaya naman, buong pagmamakaawa, hinihiling ko sa inyo na pindutin ang like button o ang guste sa video na ito. Hindi ito simpleng pindot lamang, kundi ito ay isang pagpapahayag ng inyong paniniwala at suporta upang mas maraming kaluluwa ang maaabot ng panalangin ito. Sa bawat like na inyong ibibigay, tumutulong kayo na maiangat ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa at lakas ng loob. Maraming mga kapatid natin sa buong mundo ang nag-aatubili sa kadiliman ng sakit at pagdurusa, at ang panalangin ito ay maaaring maging liwanag na kanilang kailangan. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, mga grupo sa social media, at sa lahat ng taong alam ninyong nangangailangan ng espiritual na tulong.
Ang pagbabahagi ay hindi lamang isang gawain, kundi isang misyon ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi, kayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng kaginhawahan at kagalingan sa iba. Hinihikayat ko rin kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa comment section. Isulat ninyo doon ang mga pangalan ng mga taong nangangailangan ng kagalingan, ang mga sitwasyon na nangangailangan ng interbensyon ng Diyos, at ang lahat ng inyong mga panalangin. Ang seksyon ng komento ay hindi lamang isang lugar para sa mga mensahe, kundi isang banal na espasyo kung saan tayo ay nagkakaisa sa panalangin. Magtulungan tayo manalangin para sa isa't isa at magpakita ng malasakit at suporta. Kung nais ninyo, maaari ninyong isulat ang mga salitang ito bilang patunay ng inyong pananampalataya. Panginoon, sa gabing ito, ako ay tumatawag para sa isang himala. O kaya naman, Padre Pio, ipanalangin mo ako at ang aking pamilya. Ang mga simpleng salitang ito ay makapangyarihan at puno ng pananampalataya. Mahalaga rin na kayo ay mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo subscribed. Ang pag-subscribe ay nangangahulugang kayo ay nais na manatiling konektado sa aming komunidad ng panalangin. Sa bawat bagong video na aming inilalabas, kayo ay maagang mabibigyan ng notifikasyon upang hindi ninyo makaligtaan ang mga panalangin, meditasyon at espiritual na nilalaman na makakatulong sa inyong paglalakbay ng pananampalataya. I-activate din ninyo ang notification bell upang kayo ay palaging updated. Isipin ninyo ito bilang isang spiritual na appointment, isang regular na pagkakataon upang magpalakas ng inyong kaluluwa at magpatibay ng inyong ugnayan sa Diyos. Ang channel na ito ay hindi lamang isang lugar para sa mga video, kundi isang banal na kanlungan, isang tolda ng panalangin na palaging bukas para sa lahat. Dito, walang pinipili, walang itinataboy, at lahat ay tinatanggap ng buong pagmamahal. Ito ay isang espiritual na tahanan kung saan kayo ay maaring magpahinga, magdasal, at makahanap ng lakas sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Sa bawat pagbisita ninyo dito, naway kayo ay makaramdam ng presensya ng Diyos at ng kapayapaan na lamang Siya ang makakabigay. Ang aming misyon ay magpatuloy na magbigay ng mga panalangin at nilalaman na magpapalakas sa inyong pananampalataya at magdudulot ng pagbabago sa inyong mga buhay. Nais ko ring ipaalala sa inyo na ang bawat suporta na inyong ibinibigay sa channel na ito ay may malaking kahulugan. Hindi ito tungkol lamang sa mga numero o sa dami ng subscribers, kundi tungkol sa pagkalat ng salita ng Diyos at ng mensahe ng pag-asa. Sa bawat like, share, comment at subscription, kayo ay aktibong bahagi ng misyon na ito. Kayo ay mga katulong sa gawain ng pagpapalaganap ng pananampalataya at pagmamahal ng Diyos. Ang inyong simpleng mga aksyon ay may malaking epekto sa buhay ng mga taong makakakita at makakarinig ng mga panalangin ito. Kaya naman, huwag kayong mag-atubiling magbahagi at mag-invite ng iba na sumali sa aming komunidad. Bago tayo tuluyang magwakas, nais kong sabihin sa inyo na ang Diyos ay tapat at hindi kailanman nagpapabaya. Ang mga panalangin na inyong inihahandog ay hindi nakakalimutan, at ang bawat luha na inyong iniyak ay natatanggap ng Panginoon na may walang hanggang pagmamahal. Magtiwala kayo na ang Diyos ay gumagawa ng mga himala sa inyong buhay, kahit na hindi ninyo ito agad nakikita o nararamdaman. Ang kanyang plano ay perpekto at ang kanyang panahon ay laging tama. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Naway ang panalangin ito ay naging instrumento ng pagpapagaling at pagbabago sa inyong mga buhay. Naway kayo ay nagpatuloy na manalangin, magtiwala
at maniwala na ang Diyos ay laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ipagpatuloy ninyong mahalin ang Panginoon ng buong puso at ipakita ninyo ang pagmamahal na iyon sa inyong mga gawa at sa pakikitungo ninyo sa kapwa. Maging instrumento kayo ng pagmamahal at pag-asa sa mundo na puno ng kadiliman at pagdurusa. Naway ang inyong liwanag ay magniningning upang ang iba ay makakita ng daan tungo sa Diyos. At ngayon, sama-sama nating ipanalangin ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria, ang mga panalangin naging pundasyon ng ating pananampalataya. Magsimula tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod ka sa babaing lahat, at bukod din ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Mga minamahal naming kapatid, nandito tayo ngayon at manatili tayong laging nagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo at naway kayo ay manatiling malakas sa pananampalataya. Magkita tayong muli sa susunod na panalangin. Hanggang sa muli, panatilihing buhay ang inyong pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Ipagpatuloy ninyong mahalin at sambahin ang Panginoon. Amen.